Hello, hello. Murag hayag ra jud kayo ko. Pero ambot lang. Murag gasin ako naong kay mura pagbutang ako sa skincare. Actually, para nako ha, skincare is very important, especially kinang padung nakaguan gore. Di lang ko masulti sa akong edad kay surprising kayo. Anyhow, di na mo itong storyan karon. Alas 11 na din wala pa ko dukaa. Alas 11 sa gabi, wala pa ko dukaa. Usually akong bedtime is 12 midnight. Kuanan na ako ka ng murag usual nga bedtime. Mula pas pa kayo nag 12 midnight, nga wala pa ko natog. Mag-listen ako tog, ana. Like, akong maximum siguro nga tog is mga 4 hours or 5 hours niya. Murag, luya kay ko. Lain kayo. Kaya murag, akong ma-describe akong dagway. But anywho, since na pa mo ko'y time, huwag pa sa ko yung nga ng gidoka na kayo, istorya sa ta. Unya, unsa may itong storyaan. Actually, kaya akong mga topics, mga kung ano ni siya kanang out of nowhere nga. Pasensya akong hand gesture. Makatawang ko sa ko galingon kay dili man ko yung nga kanang vlogger. Maong napo ko may insecurities mo tanaw sa camera. Pero I'm working on it. Unya, dili sa ko expert. Actually, ako kay bound sa logistics saning vlogging. Kaya para na ako, di man dyan akong line of expertise, but why not, diba? Murag, why not? Kung di mo try. And then, sa ganito kong istorya sa inyo, ha? So, mauto ka ng dugay ko matog kay para na ako is kung matugog sa murag dili gani ko productive kay daghan kay mga ideas mo gawa sa akong mind. Grabe kay ka-active akong mind. And yeah, I mean actually hinalingaw ko na akong mga vlog nga wa diri wa didto. Again, mga topic na ko is kuan lang. Like just came out of the whim, you know. Nyara kay na uyog na akong lamisa. Mo ditong ganahan ko nga magstorya og Binisaya, which is akong conject nadak-an nga lingwahe because mas ma-express man ako maayo kung unsa akong gusto. Kaya akong vlogging is not about monetization or ganahan ko daghang mo views sa akong akong channel, magstorya ako English or ang ako is like gusto ko lang sana ako i-practice akong self. And masakay ko nakita nga mga rarely nga nagbisaya nga vlog, although I know na aman, but wala pa kaya ako na-explore. Anywho, so atong storyahan karon is that Lisud ba Mangitag Higala din sa Laing Nasud. Law na kayo na pagkabisaya ha. Kanya akong i-share sa inyo is based rin siya sa akong personal experience. I know kanya itong topic sometimes can be subjective. Wala ako nag-represent sa other sa ubang na-experience din nga dugay na sad. O di man sa nato ma-compare ang tanang sitwasyon, di ba, kay kada countries naman sila laing-laing way of living or kultura. Kanya akong ma-share sa inyo is that based ni sa akong experience as someone nga nagpuyo din sa Middle East for 13 years. So if in case na mo'y plano mo mantrabaho din for whatever reason, at least makashare ko sa inyo insights o pwede nyo magamit as learning experience. Okay. Well, actually, dili man lisud makig friends din It all comes down kung unsa imong way of
um, unsa nga batasan or like the way ni mo gipakita imong kaugalingon sa ubang tao. If friendly ka, not necessarily extrovert type of person, pero kung hibaw ka mo build og rapport, you know, di ba ang anak ka lisod, but kanhi man gud sa Middle East, naman gud sila culture nga dapat sa nato i-respect. What I meant by that is lisod kayo mag-build a relationship like as laki towards sa babae, especially sa mga Arabs, you know. Medyo may pagka, even though kaning country is like advanced kayo, pero gi-preserve gihapon nilang culture as being conservative. Not all of them, pero again, sometimes magod ikay mo adjust kung unsay lahang gipakita sa mo ha. Either approachable ba sila already, and if they're not, doesn't mean nga dili sila friendly, it's just that mo ni daka nila. Pero sa akong experience kay ako daghan man kog mga na friends na sa dinhi nga lain-laing lahi. Either European, American, Latin America, Asia, or Arabs. Dili ing ana kalisod as long as ikaw mismo hibaw ka mo adjust o mo respeto sa ilahang belief and culture. You know, ako man good is that dili kay ko intimidating nga tao. Like, I always smile kung magkita ta sa kalsada or sa lobby or wherever. Like, I just bisan pati kayo smile, pero hindi man nga kaya medyo may pagka timid nga smile ba man akong pasabot. And I know how to hibaw sa ko magipag build og like, for example, hibaw kung saan pag break the ice, like kung ang tao is hilumon, like hibaw ko mukamab og mga small talks, you know, not necessarily like mga tana ka kumusta naman ka or how are you or kumusta's, you know. It's about like, for instance, karon summer dinhi, like na ay someone na di dyan yung nakailan ako, and then all of a sudden you wanna like build a small rapport sa tao to, you know, para may awkwardness. Kung for example ha na sa elevator, mana ako init kay sa gawas sa, and then doesn't necessarily nga ka ng tao is mo respond mo, yeah, init kay sa gawas, you know, gipaningot ako kan. It's just like a simple nod or like a simple answer, you know, that's naghatag na siya indication sa tao nga mga kastorya nga, you're approachable ka nga tao, I mean, you seem nice. And then siguro ang challenge lang is that, you know, because kaning country daghan kay mga expats, lisod kayo i-build og long-term nga friendship, because time goes by or whatever circumstances, mga friends nimo nga or mga nakaila nimo is mga hawa dinhi, mo venture out sa laing country because silang career or family or whatever reason, and then after that murag nawala na. Murag siguro week or two okay pa yung communication, long distance communication, and then suddenly nawala na niya. Ikaw sa nakakinda sa kaglayan circle of friends. Murag ganig, unlike sa ato ang
country nga, like bisan di mo magkita everyday or bisan di kayo mo mag-text everyday, pero amurag maka-feel gani ka na ara mo sa usa ka country, and one day magkita ra gyapon mo. Yan ang thought din is different. And then dili ka ka-expect og kanang friendly response kayo. I mean, what I meant by that is na especially, I mean, sa akong experience sa mga European Americans, Latin Americans, or other Asian countries, amurag na-adapt gani nilang kanang culture nga kanang na ay kuan ba energy kung makikistorya ka nila nga usay gani na times nga makipag beso-beso kanila nga na. But sa Arab world, I'm not putting a gap sa ilaha, but again, it all comes down about the culture. But actually, dili sila yung naka lisud i-make friends. As long as authentic sa ka nga pagkatao, ipakita ni mga genuine ka, imong intention is pure, and dili ka wala ka naghatag og mga negative impression or anything na you sound like very judgmental, kay murag ako sa personally, like for example bago tang nagkaila, and then nana ko nadunggan ni more like nag-share kag mga stuff nga something dili siya maayo, like na kay gidaot baron or na kay complain sa murag ganig. Okay, murag siguro murag puy kung nahimo ganyan mo sa uban, possibly mahimo sana nimo nako. Yun ang thought ba. And then unsa pa, so na ko istorya nakalimot na noong kong giahak. Di ni nako pang edit kay wala ko talent anang editing skill nga ikat-kat ganing ko anya ka man is sumpay daghan kay mga dead air. Sige ra na kanang so dili siya lisod mag-build og friendship din as long as hibaw ka mo respeto. It all comes down to respect, I believe. Kung nakay-respeto sa mga galingon, more reflect man said na sa awang tao, and mao na naka nindot. Well, actually, asa man ka makakitag friends, usually na build na ako akong mga friendships sa work environment, which is kind of risky to be honest, because having a relationship not just professionally but as a friend, ngay may consider sila as a friend, na potential risk ka na kay kung magka bikilay mo sa work na akong problema na. Pero ako man good is that I know my limit, like dili all the time nga just because friends workmates ta i-treat us like friend na super friend na tell all kay ko nimo. No. Kung sa outside tayo ay pakita na ang the other side of me, but in a way nga dili ka makakita na ko or makastorya na ko something nga i-judge ko nimo. But kung nata sa work environment, like sa akong approach sa mo like it's more on professional kind of kuan kay nagot sa work environment. Usually maka-build sa kag friendships sa mga bar, but again lisod din because it's a Muslim country, dili nga na ka-open sila about clubbing, bar, and all. But in my experience
sa mga panahon nga medyo, bata-bata pa ko. Yeah, I know how to make friends. Like, if bar may sa akong friend nga, dugay na sa akong kaila din Like, it's not about, para sa ako, it's not about ganahan kong daghang friendships or like, more kong famous or whatever. It's about understanding sa kultura sa lain tao, or understanding sa the way how people behaves here, like every Friday, not every Friday, kada Friday na isa ka club din nga gitawag nila nga Latino nights. So ako ka akong friends sad mo adto mi dito, and then we build, like, make friends, not necessarily nga like among gidala namang friendship forever. It's just that it's the way how you communicate with people. And para nako nindot man sad nga i-expose imong kaugalingon nga hibaw kami pag mag-build friendships sa laing nationality sad, as long as cautious lang ka, hibaw ka sa intention sa tao, imong purpose. Because dinhi man gud sa Middle East daghan kay population ang Filipinos, and I daghan ko Filipino friends sa dinhi, but sometimes you have to break the rule. Ang buta ko pa sa buta marag, why not, kaya naman ka din sa laing lugar, so try to reach out with other people. What may harm, as long as hibaw lang ka sa imong limit, o dili ka ingon nga murag ma-misjudge ka ni by being so nice and approachable. And yeah, I know daghan pa kay areas nga pwede na tong storyaan, like what I said sa akong previous video. Kaning mga random topics nga ni lang sa akong mind, pwede pa din nato siya i-expound, but di mo ko ganahan maghimog script good nga kuan ka ng ipang bullet points na ako, kay nag-practice pa ko aning vlogging, and mo ditong gipili sa akong mag-Bisaya, kay tanaw bisan ako script, pero daghan kay kog na storya, daghan kay kog na share. And maura na kay murag gikutasan ako din nahutdan ako hangin, di na kay ko kastorya, sige na lang ko kuan and anyway, sige na ako na ning i-edit. Bye.